don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, ayaw na usahan. Bibitbitin kita, pipulyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating po mga OFW at balikbayan po naman dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroroonan mga minamahal kong kababayan. Miguel, shout out po, kumusta po kayo dyan? Ayan, meron po tayong topic po ngayon guys, no? Ang kapanapanabik po na mga ganap po bukas guys, no? Sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Ni New Blue Ribbon Chairman po, Erwin Tulfo. Abangan po natin mga minamahal kong kababayan, ha? At panoorin nyo po ito guys, ha? Itong kanyang pagbabanta guys, no? Tingnan natin kung ano po ang magiging kaganapan bukas. Ha, mga minamahal kong kababayan. At ayon sa kanya, talagang kakalad ka rin niya. Ha, kung hindi po kikilos ang OSAA, Office of Sergeant at Arms ng Senado, ay siya po ang gagalaw. Siya po ang gagawa ng ipag-uutos niya po. Ha? Ito yung matapang na pahayag po at banta ng ating kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Na si Senator Erwin Tulfo, mga minamahal kong kababayan. Kaya panoorin niyo po ito mga minamahal kong kababayan, mahaba-haba po na explanation niya po, ha? Habang siya po in-interview po ng ating media, mga minamahal kong kababayan. Ayan, maraming salamat po sa patuloy po ninyong support at panonood po ng ating mga upload videos guys, no? Oo. Para maging aware naman po tayo lahat sa ating mga kababayan po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating po mga OFW at balikbayan sa iba't ibang panig po ng ating mundo, mga minamahal kong kababayan. Nang ituloy kahapon ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control projects, Walang staff. Wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. walang Senate Secretariat. Si Cayetano ang nagpanuka sa mga resource person na 18 dating tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Nang matapos ang pagdinig, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na may kasunod pa ito. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyo mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May matatawag po tayong mga tao para i-content po na talagang na-deliver yun ng mga sasakyan na ginamit to suspend the hearing until further notice. Pero ang pagdinig, walang saysay ayon kay Senador Erwin Tulfo, ang itinilagang Blue Ribbon Committee Chairman sa ilalim ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian. Hindi na po papayag. Wala na pong Gatchalian block, Cayetano block. It's just a majority block headed po by Acting Senate President Wing Gatchalian. Minority block po yung kabila. Hindi po may tatawag o may tuturing na hearing po yun kasi ngayon, yun po ay parang media forum or press conference nila dahil hindi po siya official, hindi po siya recorded. Wala pong recorder doon, wala pong stenographer, wala pong brief. Yung members po ng Senate media para maging official po yun. Sila lang po yun. Pagkatapos, wala po talaga as unofficial dahil dineklara po ni Acting Senate President Gatchalian na all employees po kahapon work from home dahil nga doon sa nagiging tunggulo na i-expect kahapon ng umaga. At pagkatapos ako din po, dineklara po bilang Blue Ribbon Committee Chair na Monday po ang totoong hearing po ng totoong Blue Ribbon Committee. Okay, so ito nga po, nabanggit din ho ng isa sa mga 18 sundalo kahapon ang iyong pangalan. At nabanggit na rin ho na kayo ay magkakaso. Ano ho ang mga balak ng ikaso? Libel po, ang definitely ang kakaso po natin, sagutin po nila yan. Kasi, ewan ko po, I'm sure, hingihan po sila ng patunayan nila kung totoo po nagbigay po sila ng... Madali na lang kasi ngayon, Ms. Connie, magturo kahit sino pwedeng ituro eh. Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa evidence lang po tayo. Ang problema kasi ngayon, pag may nagsalita, kahit na ika nga, hindi sa Blue Ribbon, kahit saan, sa social media, Facebook page live ka lang dyan, yari ka na, sisiraan ka ng kapitbahay mo, wala kang magagawa. Kaya nga po siguro pag nag-settle na po lahat ng ito, kailangan po siguro palakasin itong mga penalty po sa mga ganitong mga kaso, mga problema. Kasi parang wala pong pangil, kaya kahit sino-sino nilang dampuo pwedeng
magsalita po siya. Mhm. Definitely. Nabanggit ko na po yan kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya po yung Vice Chair, kundi siya po magtanong. At pagkatapos po, tayo po hindi kung kailangan, pag-usapan po namin bukas yan kung kailangan po ng presence ko. So definitely, magbibigay po tayo ng opening statement. At pagkatapos, hayaan po natin si Senator Kiko ang mag-handle po ng question and answer investigation. Pero kailangan ko pang nandoon po siguro kasi po, pag kailangan po ng approval po ng committee chair, pag-issuean po ng ipag-sasite po ng contempt, yung mga nagsisinungaling po ng mga testigo, or yung mga invited guests po na hindi mag-attend, i-compel po sila mag-attend sa susunod na hearing. Pag hindi po, then we will cite them for contempt. Okay. Ano ho ang inyong take naman dahil sa kabila ho nga ng pagkilala ng Malacanang at ng House of Representatives po sa bagong mayorya, hindi pa rin mo kinikilala ni Senator Cayetano at ng kanya pong mga kasama yung inyong pong Senate Blue Ribbon Committee na pinapamunuan. Well, okay lang po yun. Kung tutusin po, meron po kaming quorum. So, ang importante po ay kinikilala po kami ng ekutibo, ng legislatura, yung aming pong counterpart, ang lower house, ang judikatura, ang judiciary. So, entonces po, under sa executive naman po, yung mga law enforcement agencies, yun po ang importante. So, kahit ano pa po yaw-yaw nila, wala po silang pinag-uugutan na authority. Dahil hindi po sila kinikilala. Problema dito po kung hindi ka kinikilala ng executive, ng judiciary, tapos yung kapwa mo legislative, ano ka pa, di wala kang saysay, maingay ka lang dyan, daldal ka ng daldal, pero wala kang magagawa. Okay, speaking of magagawa, meron ho bang mga limitations ang kawalan po ng Senate President sa ngayon, dahil ito nga ho ay bakante? Wala po sa tingin ko po, wala. But I will have to check, I will have to go back, kukonsulta ko po sa grupo, and then I will review the rules po. Ang sinasabi lang po kasi doon, 13, you need to have a Senate President, to elect a Senate President. 12, you can dislodge the Senate President. Pero you cannot not approve or vote or appoint Senate President na wala kulang sa 13. So, kaya nga po, si Sen. Win Gatchalian is Senate pro tempore lamang po, but he is the acting Senate President right now in the absence of a Senate President. And how will this affect po yung impeachment court? Wala, may quorum po kami. Mas maganda siguro, tinitingnan ko na rin po kung hindi sila mag-attend. Kami yung 12, 10 na lang sila. Alam niyo ba, mas mapapabilis sa paggawa ng mga batas. Dahil wala nang po kontra, wala nang chatter, wala nang talkies na gano'n, na magsasalita na wala namang saysay, katuturan. Mas maganda po yung 12 siguro. Mabilis po yung trabaho nung kaysa meron ka 10 na questioning ka na wala namang kapupulutan ng mga katanungan. So, tuloy po yun, impeachment po. Meron po kaming quorum kahit hindi po sila mag-attend. Ipaalam po sila sa taong bayan, they have to explain how come they don't want to attend the trial. At dahil nasabi nyo nga ho na illegal yung pulong kahapon, ano naman yung magiging effect ng mga sinabi po ng dating sundalo? Ay, hindi ko ba sinasakop ng privileged communication Wala po kasi po hindi naman po recorded po yun. Walang entry po sa Senate po namin ng mga books. So wala po saysay, maski manumpa sila hanggang gusto nila. Wala po yun. Ano gagawin po nila doon? Report, magsasabit sila sa report. Alam po ni Senator Cayetano, alam po ni Senator Marcoleta, walang saysay yung hearing kahapon. Ibigay man nila sa ombudsman yun, hindi po tatanggapin yun dahil hindi po authorized yung hearing po na yun, yung hearing-hearingan pala. Bagkos yun pa isang media forum lang or circus, what have you. Pero wala po talaga, wala pong basis, legal basis po yun. Okay, so in other words, hindi po sila magiging immune sa mga kaso kung sasampahan po sila? Ayaw po. I'm planning to file libel charges po doon po sa mga gumagawa ng mga kwento. Titignan ko pa po kung sino pa po pwede makasuhan. Pinag-aaralan po ng abogado po. Okay, ito naman po, yung sentimento rin ninyo, dahil kayo po dating media personality rin, bago kayo maging senador, ano ang masasabi niyo doon sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na karamihan daw sa mga media ay bayaran? Lahat po yata ng media nadamay ko na kaya last time din po tayo. Marami tayong kaibigan ko rin sa media. Kaya nga nag-text po ako doon si isang Senate reporter. Sabi ko, hindi pa kayo gagawa ng statement para barain yung tanda na yan. Sabi nila, pero na Sen. Erwin, gumagawa na po kami, babasahin na lang po mamaya. Maganda siguro, medyo naisip-isip po ni Senator Marcoleta na, oops, medyo nagkamali ako, yung bibig ko walang control. Hindi ko na, mas mabilis yung bibig ko kaysa sa utak ko. So, binawi niya po. Pero, nagpalamasa rin po ang National Press Club. Kinukundina po nila yung sinasabi, inaakusahan ng mga corrupt ang media, lalo na po dyan sa Senate. Yung pinapatamaan niya po yung Senate media. Ako, talagang hindi mali po yun. Kaya po sa Monday po, sana maganda po siya, tatanungin ko siya, saan mo pinapupunta yung sinasabi mo na corrupt ang mga media, ipaliwanag mo sa amin. Tapos tatanungin ko rin po yung head po o yung representative ng Senate media na nagpo-cover sa Senate para ika nga
doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. Okay, sa inyo pong unahan ng hearing sa Lunes, sir, meron na po bang mga nakapag-confirm? Particular na ho doon sa 18 sundalo, sabi ay 6 ang inyo pong imbitahan. Ano na ho ang update ninyo? Yung mga pinadala na po namin, yung si Speaker Martin Romualdez through the Secretary General po ng House, pinadala na po namin invitation. The Wednesday po, sinabi namin na invited po siya pero mag-move yung hearing sa Monday, which is the day after tomorrow. Yung mga Marines po, sinabihan po namin, sila Atty. Baligod, sila Senator, dating Congressman Mike Pibensor, inibitahan po namin. May mga congressman po na pahayag po, tulad po ni Congressman, dahil alam niyo po, hindi naman po recorded yung nangyari kahapon dahil media forum lang yun. Si Congressman Alvarez willing to join us tomorrow. Ganoon din po si Congressman Adjong. Gusto niya po mabigyan ng oras, so iimbitado rin po sila. Yung mga congressman po na gusto po magsalita, pati po si Padre Public po ay gusto po magsalita po, invited din po, kampo. Open po ang Blue Ribbon para marinig po kayo ng taong bayan. Para may pahayag po ninyo yung inyong salubin, yung inyong defense, kasi mahirap po, pag-iwa ko nga, inatake. Madali lang po kasi. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng pekeng hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibitbiting kita, kuyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasapa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinadhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinadhan umano siya ng pera. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, guys, ay pakisama niyo po ako sa inyong sinusuportahan na political reactor, guys, no? And commentator. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Hanggang sa muli po. Mag-ingat po tayo palagi and God bless always.